araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mga kababayan, kasalukuyang tatlong pangunahing weather system ang ating binabantayan sa ngayon. Una ang easterlies na patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon at nagdadala ng paminsa-minsang mga pag-ulan at thunderstorm. Ang ikalawa ay ang trough ng low pressure area 07F o Invest 94W na siyang nagpapataas ng tsansa ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At ang ikatlo ay ang Super Typhoon Dolphin na nananatiling nasa malayong bahagi ng Western Pacific at patuloy pang lumalakas. Mga kababayan, unahin natin ang Super Typhoon Dolphin. Sa pinakahuling monitoring, ang sentro ng Super Typhoon Dolphin ay namataan sa timog kanluran ng Wakeland, malayo sa silangan ng Pilipinas. Taglay na nito ang 205 km kada oras na lakas ng hangin malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na sa 285 km kada oras. At kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km kada oras. Isa na ito ngayon sa pinakamalakas na bagyo sa Western Pacific. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang forecast track, wala pa ring direktang banta ang Super Typhoon Dolphin sa Pilipinas dahil inaasahang kikilos ito patungo sa hilagang bahagi ng Western Pacific. Para naman sa track ng Super Typhoon Dolphin, sa kasalukuyan hindi inaasahang liliko ito patungo sa Pilipinas. Sa halip, ang forecast track ay nagpapakitang kikilos ito pakanluran patungo sa silangang bahagi ng Pacific na maaring dumaan sa silangan ng Japan bago tuluyang humina sa mas malamig na karagatan. Ibig sabihin mga kababayan, napakababa ng posibilidad na direktang maglandfall sa alimang bahagi ng ating bansa batay sa kasalukuyang datos. Samantala, patuloy ding binabantayan ang low pressure area 07F o Invest 94W na namataan sa layong 1,455 km silangan ng Eastern Visayas. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mababa o unlikely ang posibilidad nitong maging isang tropical cyclone sa loob ng susunod na 24 oras. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor ng mga weather agency dahil maaari pa rin magbago ang kondisyon nito habang kumikilos sa mainit na karagatang Pasipiko. Ang mga pag-ulan na nararanasan ngayon sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay pangunahing dulot ito ng trough ng low pressure area 07F habang ang easterlies naman ang patuloy na nagbibigay ng paminsa-minsang pag-ulan sa Northern Luzon. Kaya kahit may super typhoon sa Pasipiko, iba ang sistemang direktang nakakaapekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Kaya narito ang mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Ngayong araw, ang pinakamataas ng posibilidad ng mga pag-ulan mararanasan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Dito inaasahan ang mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area. Posible rito ang katamtaman hanggang minsan ay malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha, pag-apaw ng mga malilit na ilog, landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Samantala sa lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga paminsa-minsang thunderstorm dulot naman ng easterlies. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ang mainit na panahon sa maghapon, ngunit pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi ay posible na ang mga localized thunderstorm na maaring magdala ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa ilang mga lugar. Mga kababayan, samantala ayon sa pinakahuling tropical cyclone threat potential forecast ng DOST Pag-asa, simula July 30 hanggang August 12, nananatiling maganda ang balita para sa ating bansa. Sa unang linggo ng forecast, inaasahang mananatiling malayo ang Super Typhoon Dolphin habang isang tropical cyclone-like vortex naman ang binabantayan sa silangan ng PAR o Philippine Area of Responsibility na may mababang posibilidad na maging isang bagyo. Sa ikalawang linggo naman, may isa pang posibleng vortex na maaring mabuo sa hilagang silangan ng bahagi ng Pag-asa Monitoring Domain. Ngunit mababa pa rin ang tsansa nitong lumakas bilang isang tropical cyclone. Sa madaling salita, ang kabuuang tropical cyclone threat potential para sa ating bansa ay nananatiling less likely. Kaya sa ngayon ay wala pang inaasahang bagyong direktang makakaapekto sa ating bansa batay sa kasalukuyang forecast. Gayunpaman, gaya ng lagi nating paalala, ang panahon ay pabago-bago at maaring magbago ang forecast anumang oras.
At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.